Kamakailan, sinabi ni General Romeo Browner na dapat tumagal ng kahit 30 araw ang pwersa ng Pilipinas kung sakaling umatake ang China. Pero ang tanong, tatagal nga ba talaga ang AFP? Utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung Dahil ayon sa mga eksperto, baka hindi umabot ang 30 araw bago bumagsak ang unang depensa ng bansa. Lalo na kung gagamitin ng China ang ilan sa pinakamalalakas na sandata sa buong mundo. Ito ang totoong dahilan kung bakit mahirap labanan ang higanteng ito, kahit buo ang loob ng sundalong Pilipino. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Unang-una, hindi pantay ang pwersa. Ang China ay may higit 2 milyong aktibong sundalo, 3,000 warplanes, at halos 800 naval vessel. Ang Pilipinas, mas mababa sa 150,000 active personnel at iilan lang ang modernong barko at fighter jets. Kumbaga parang sibat kontra missile. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalalakas na sandata ng China. Mga armas na kaya magpabagsak ng isang bansa sa loob lang ng ilang araw. Unang-una, ang DF-26 Guam Killer Missile. Ito ang medium-range ballistic missile na may range na 4,000 kilometers. Kayang tamaan ng kahit anong target sa West Philippine Sea, pati na ang mga base ng Amerika sa Asia. May kakayahan din itong magdala ng nuclear warhead o precision-guided explosive warhead. Pangalawa, DF-21D Carrier Killer Missile. Ito naman ang sandata na kinatatakutan ng mga aircraft carrier